makikita nyo kahapon sa Quadco, merong mga revelation. Etong si Mabilog patungkol po dito kay Duterte at patungkol dun sa ginawa ni Duterte na narcolis mga kababayan, patungkol po dun sa mga kaaway niya sa politika. So kung titingnan po nating mabuti, mismong sinabi po at nanggaling sa bibig nitong si former mayor ng Iloilo, Jed Mabilog, na talagang wala po siya sa narcolis mga kababayan ng PIDEA or kahit ng PNP. So ngayon kung titingnan po natin saan ang galing yung narcolis mga kababayan na nagbibintang dito kay Mabilog na sangkot sa ipinagbabawal na bato. So kung titingnan din natin, nagbitaw din ng salita etong si Mabilog na nanggaling dito po sa Malacanang, dito mismo kay Duterte mga kababayan, na isa po siya sa inaakusahan na di umano sangkot sa ipinagbabawal na bato. Dahil lamang mga kababayan, kasi kung ibubuod po natin etong kinikwento dito ni Jed Mabilog, talagang makikita po natin na talagang politika yung punot dulo ng lahat kung bakit siya napasama sa narcolis ng nitong si Duterte. So ngayon, ang isang tinitingnan dito mga kababayan at kutob nitong si Mabilog kung bakit nagalit sa kanya etong si Duterte ay dahil hindi niya sinuportahan sa politika nung panahon na tumatakbo etong si Duterte bilang presidente, at nagkaroon po ata ng rally sa may Iloilo na kung saan mga kababayan nagkaroon ng brownout, and then isinisi yung brownout na yon dito kay Jed Mabilog na naging dahilan naman mga kababayan para magalit etong si Duterte dito kay Mabilog, at ituring siguro ito mga kababayan di umano na parang isang kaaway at isama sa narcolis. Dahil kung titingnan natin, kahit nung mayor pa, etong si Duterte may sarili na po siyang narcolis na kung saan nga nakita nga daw niya mga kababayan etong si PBBM dun sa kanyang narcolis na gumagamit ng ipinagbabawal na bato. So ngayon pakinggan muna natin etong speech nitong si Mabilog na kung saan maaawa talaga kahit sinong mamamayang Pilipino. Dahil ang nangyari kasi dito mga kababayan, tila ginipit ito ng matindi, and then mga kababayan, pinagbalakang pang ipatumba. Di umano. So ngayon, ito i-play po natin. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba, at mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika Tama! o personal na interes ng ilan. Naging emosyonal si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog nang humarap sa House Quadruple Committee sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ay matapos siyang bigyan ng pagkakataon ng Quadcom na mailahad ang nangyari sa kanya matapos mapabilang sa listahan ng narcolist ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast. I said, you're next. Anya, ito ang dahilan upang mapilitan siyang mag-self-exile sa Estados Unidos ng 7 taon at ngayong buwan lang nakabalik ng Pilipinas. Napaiyak ito habang ikinukwento ang sinapit niya at ang kanyang pamilya noong 2017 matapos pangalanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kabilang sa mga narco-politicians. August 28, 2017 nang makatanggap umano siya ng tawag mula sa isang dating PNP Regional Director at inimbitahan upang makapulong ang nooy PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame. Subalit isang police colonel Anya ang tumawag sa kanya at nagbabalang huwag na siyang tumuloy dahil nanganganib ang kanyang buhay. Kinabukasan, kasi mga kababayan, sa totoo lang kung nagtiwala kay Senator Bato de la Rosa, siguro may kalalagyan si Jed Mabilog. Ano po, dahil kung titingnan natin baka napatulad lang din ito do sa ibang mga mayor di umano na itinumba mga kababayan nung panahon nitong si Duterte. Dahil mga kababayan, alam naman natin na kahit ano pa mang mangyari, si Bato de la Rosa talaga ay tuta nitong si Duterte di umano, at lahat ng sasabihin nitong si Duterte ay susundin nitong si Bato de la Rosa. So ngayon, kung hindi po ito nanirahan sa ibang bansa at hindi ito umalis ng Pilipinas nung panahon ni Duterte, baka napatulad po ito dun sa ibang mga mayor na ipinatumba mga kababayan nung panahon nitong si Duterte. Dahil lamang mga kababayan sa hindi sinuportahan etong si Duterte, kaya pinalabas na sangkot sa ipinagbabawal na bato.
Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Lumipat siya patungong Japan dahil sa trabaho at doon nakausap sa telepono si De La Rosa at isa pang PNP general. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not Hi, Ma'am Dolly Babes. Mega love shoutout, ha? return. Your life is in danger. You mentioned about if you went to Camp Crame, dalawang pwedeng mangyari. Based on the accounts in your affidavit, you were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Sa pagtatanong din ng ibang mga So kung sakali pala mga kababayan na etong si Jed Mabilog ay nagtiwala dito kina Bato, malaki pala ang tsansa na maidamay din mga kababayan etong sina Mar Rojas at saka itong si Drilon. Dahil alam nyo ba mga kababayan, nung panahon ni Duterte, to be honest sa inyong lahat, naniwala ako sa mga balitang ito. Kasi nga nung panahon ni Duterte, silaw na silaw tayo mga kababayan dito kay Duterte. Akala natin yung ginagawa ni Duterte, tama, akala natin yung pag-red tagging niya na kung saan etong mga dating senador mga kababayan, sangkot sa ipinagbabawal na bato, akala natin tunay. Yung pala, hindi pala at isang malaking kalokohan at pag-aakusa lamang dahil sa kalaban etong mga ito sa politika. Dahil kung matatandaan nyo, noong October 27, 2017, talagang nung binanggit ng Malacanang yan mga kababayan ng panahon ni Duterte na kung saan iniuugnay etong si Rojas at saka itong si Drilon at etong si Mabilog dun sa drug trade dyan po sa May Negros, marami talaga sa mga kababayang Pilipino po natin ang napaniwala dyan. At isa na po tayo doon mga kababayan. Dahil kung titingnan po nating mabuti, akala natin tama etong ginagawa nung panahon ni Duterte, yun lang pala, para lang pala ma-down, mapalubog, mapatahimik etong mga kritiko po niya na katulad nitong sina Drilon at saka nitong sina Rojas. Ngayon mga kababayan, kung titingnan din naman natin, kung matatandaan nyo, di ba nung kainitan ng issue nitong mga accusation nitong si Duterte dito po kay PBBM, ganyan na ganyan din yung sinabi ni Duterte kay PBBM. Eto, panoorin nyo mga kababayan. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, nung panahon na siya pa ay mayor, meron na talaga siyang sariling narcolis po niya. Kahit sabihin niyang pinakitaan siya ng PDEA, mismong PDEA na yung nagsasabi na wala naman sa listahan ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na bato, etong si PBBM. And then mga kababayan, mismong si Bato de la Rosa, as a PNP chief nung mga panahon ni Duterte, sinabi niya mismo mga kababayan na wala siyang nai-encounter o hindi niya nakikita sa mga listahan na etong si PBBM ay gumagamit ng ipinagbabawal na bato. So ibig sabihin, yung mga accusation nitong si Duterte mga kababayan kay PBBM fabricated, katulad ng ginagawa niya dito kina Rojas, kina Drilon, kina Mabilog at Laila de Lima. Ano po, dahil kung titingnan natin mga kababayan, dapat nga si former Senator Trillanes kasama din. Diba kung titingnan natin yung revelation nitong si Jimmy Guban, talagang pinipilit siya na isama etong si former Senator Trillanes dun sa ipinagbabawal na bato
na natagpuan sa may kosto mga kababayan. Ngayon, kung titingnan nating mabuti, talagang trabaho ng Duterte mga kababayan nitong si Digong na mag-fabricate ng mga issue, ng mga bintang dun sa mga tao na kinagagalitan niya. Mga kababayan, especially dun sa mga kritiko na bumabatikos po sa kanya at hindi nagugustuhan yung kanyang gawain. At isa na po sa mga biktimang yan mga kababayan ay walang iba kung hindi etong si Jed Mabilog. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mga kongresista, naniniwala si Mabilog na politika ang dahilan kung bakit napabilang siya sa Yan. Duterte narco list. Maliwanag. Do you believe that it was the former president that actually put you in that initiated list that you're talking about? Were the former president has an axe against you, or perhaps that your name was only given to him to be put on the Malacanang initiated list? Your Honor, I cannot say or things in behalf of the former president, but I could only assume that yes, it could have happened, Your Honor, that it could have been politics that has made the former president put my name in that Malacanang initiated list, Your Honor. Sa harap ng Quadcom, humingi ng hustisya si Mabilog saan niya'y walang basyang pagdawit sa kanya sa iligal na droga. Diba? Sa ngayon, wala pang planong tumakbong muli si Mabilog. Kaugnay naman sa kung may plano siyang magsampa ng kaso sa dating Pangulo, ang sagot ng dating alkalde, nais na lang niyang mag-move on at napatawad na niya ang lahat ng gumawa ng mali sa kanya. Gayunman, pag-aaralan pa niya ng kanyang mga abogado ang susunod na gagawin. Personally, I just want to, go back to my normal life. But this I have to discuss with the prodding of Congressman in the hearing that maybe we should file cases. I have to discuss it with my legal team. But personally, I really have to move on as soon as possible. Inaasahang haharap pa si Mabilog sa susunod na pagdinig ng Quadcom dahil illegal pogos ang sentro ng pagdinig ng 4-House panel ngayong araw, September 19. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Kita nyo mga kababayan, kung iisipin nyo mabuti ha, nung panahon ni Duterte, napakarami ng buhay na sinira po niya. Ano po, habang yung mga tauhan niya mga kababayan, and then yung mga kawawang pulis po natin na talagang kinakailangan na magtrabaho at sundin yung utos sa itaas, hindi ko naman po nilalahat, talagang si Duterte tuloy naman yung pag-aakusa dun sa mga taong kinagagalitan niya para mawala sa landas po niya at para walang bumabatikos habang siya ay namumuno bilang presidente. Kaya kung makikita ninyo noong mga panahon na yun mga kababayan, sa katarantaduhan itong mga Duterte, wala pong bumabatikos kasi nga noong mga panahon na yon talagang takot na takot yung mga tao. Lalo na kung matatandaan nyo, di ba, nung nag-transfer ng pera galing sa DBM papunta dito sa sa DOH mga kababayan, na kung saan nauwi sa Farmalim, walang kahit na sino mga kababayan ng mainit na nagreklamo patungkol po doon. Pero yung ginagawang paglipat ng PhilHealth mga kababayan para mapakinabangan ng mamamayan nating Pilipino at makalikha ng magagandang trabaho, binabatikos nila ngayon. So kung matatandaan nyo, nung panahon ni Duterte, tahimik po talaga ang mga tao mga kababayan at natatakot na bumatikos at magsalita laban po dito kay Duterte mga kababayan. Dahil nga kapag ka nagsalita ka, babatikusin ka ng napakaraming troll at isa pa mga kababayan, baka magkabanta pa ang buhay mo. So ngayon kung titingnan natin, ganyan yung gawain nitong mga Duterte mga kababayan nung panahon nitong si Duterte.